good morning po sa inyong lahat. So, ang i-share ko po sa inyong video right now is yung basic po na connection ng relay sa kanyang socket, no? And then connection ng relay sa fuse holder or yung fuse natin. So, mayroon tayo dito. So, ito yung tinatawag nating relay socket. Yan. Tapos, meron din tayo dito. Ito po yung tinatawag nating fuse holder. So, sa mga fuse holder po, marami tayo na-encounter na iba't ibang klase. So, ito po yung isang klase ng fuse holder or brand, no, na ginagamit ko madalas kasi mas heavy duty po ito unlike doon sa ibang brand or klase po ng fuse. Yan. Dito na tayo sa truck, no? So ito, mapapansin nyo, ito yung ating fuse box, no? Yung likod. So kung mapapansin niyo, meron ng relay dito nakaparis nung in-upload ko kanina sa video. So yan, magkamukha lang po yan. So ngayon, susundan natin at ipapakita natin dito sa video tutorial na to kung paano yung tamang connection yung, or yung basic connection ng relay sa fuse, no? At connection para sa kanyang accessories. So, ito guys, kanina yung ipinakita ko sa umpisa ng video. So, kung obserbahan nyo maigi, mayroong numbers dyan. Okay. So mayroon tayong 30, no? So 86, 85, tsaka 87. So dalawa yung 87 natin kung mapapansin niyo. Sa ibang relay, yung 87 natin mayroon siyang 87A and B. So ibig sabihin nun, kapag mayroon siyang A and B, double contact siya. So since na wala kayong nakikitang A and B dyan, so same siya. Same yung lalabas na kuryente dito sa 87 na isa at doon sa itaas. Okay, so no further explanation on that. So dito tayo. So kanina explain ko lang yung 30 natin ay i-connect natin to sa supply or yung sa positive, ano, na manggagaling sa battery. Okay. And then yung 86 natin, i-connect natin to sa ignition switch, which is dapat pag tinurn off mo yung ignition switch mo ay mamamatay dapat yung connection or yung kuryente. Okay. And then 85, usually kinoconnect ko to sa switch, no? So sa anumang klase ng switch na gagamitin natin, dito natin siya i-connect. And then yung 87 natin na dalawa, kadalasan ang kinokonektahan ko lang dyan or nilalagyan ko ng connection is yung itaas. Okay, so ito na yung pupunta sa accessories or yung tinatawag nating bypass. Okay, so ulitin ko lang, yung 30, ito yung manggagaling sa battery or positive, no? Kahit steady siya, pwede basta't nakakonekta siya sa fuse. So dito yan. Yan. Okay, and then yung 86 natin, pwedeng naka-fuse siya or pwede ring hindi basta't namamatay siya sa ignition switch. And then 85, connected dapat siya sa switch, no, or toggle switch na gagamitin ninyo. And then 87 is connected siya sa accessories na ilalagay ninyo or i-install. Okay, so yan, sundan natin kung paano natin hahanapin sa ating fuse box yung ating mga kuryente na gagamitin sa ating relay. Okay. So since na yung ating ignition switch ay naka turn on na, so eto, so mayroon ako nakita rito. So dati kasi ang ginamit kong connection dun sa isang accessories na ginawa ko is etong connection na to. So kung mapapansin ninyo, pagka ito ay tinutukan ko ng test light, so ito yung pang tester natin, ano? So ito yung panghanap natin ng live connection or yung positive connection. So pag tinutukan ko yan, dapat iilaw. Okay, so nakita nyo naman po umilaw, ano? Yan. So itong isa, itong nahanap natin, so ito yon. Yan.
So kung napapansin niyo, medyo nalaglag yung ating camera. Okay, so yan. So tingnan natin, sundan natin yung kanyang connection kung saan pumunta. Yan. Okay, so umilaw siya. So try nating patayin sa ignition switch kung mamamatay siya. Okay, so hindi. So yan guys, nakapatay na yung kanyang ignition switch pero hindi siya namatay. So ang hinahanap natin dito is yung namamatay dapat sa ignition switch. So hanap ulit tayo ng iba. Okay. So ito, mayroon siya ulit kakulay dito na isa. So try natin. Yan. So yan. So try nating isindi yung ignition switch. Okay. So nakita nyo po, no? Umilaw siya. Okay, so yan po yung connection na gagamitin natin para i-connect po yung mga relay natin.